Hi guys, it's Memai and welcome back to my channel. So for today's video, ang theme ng aking journal ngayon is papasok na siya sa kanyang soft girl era. So kung gusto niyo makita, please keep on watching. So para sa theme ko this February, naisip ko na syempre magba-Valentine's Day and ano pa bang sineselebrate pag Valentine's, yung mga puso-puso. Pero bukod sa common na puso, gusto ko siyang gawing flower. Syempre, flowers din yung mga binibigay, di ba, pag nagse-celebrate ng Valentine's. Or kung gusto mong magbigay ng flowers, hindi lang naman siya para sa Feb. Pero yun yung naisip ko ngayon. And ang theme ngayon is tulips na flower yung nilagay ko dito. So, sa cover page, makikita nyo lang na super simple lang ng layout natin ngayon. Naglagay lang ako ng mga scattered tulips na, yun, mga scattered tulips. Inuna ko dito yung paglalagay ng mga stems ng tulips. Tapos, mamaya makikita nyo, kokoloran ko yung mga flowers, mga bulbs na yan. Pero, syempre, ayoko rin naman gawin na pure pink lang yung tulips. Meron din naman tayong iba't ibang color ng tulips. And, ginamit ko siya dito. Ginawa ko siyang, para may variety din naman ng colors. Hindi lang yung iisang color lang, di ba? Meron akong ginamit na purple, may blue, may blue na tulips, pero gumamit ako ng blue, may yellow, and may pink. Syempre, hindi mawawala yung pink, diba? Hindi rin mawawala yung violet. Tapos, kung makikita nyo is, ayan, inuna ko nga yung mga stems ng tulips natin, gamit yung green na Tombow Dual Brush Pen. And, ayoko rin naman na masyadong maging vibrant yung theme na to, kaya medyo tinone down ko yung color ng green. Imbes na bright green or ano ba, mga yellow green, gumamit ako ng parang moss green dito or olive green, ganun. So, ayan, makikita nyo na kinokoloran ko na yung mga bulbs ng tulips natin or yung pinaka-flower ng tulip. And dito, imbes na, syempre, bilang ako, hindi rin ako gumamit ng isang color lang or isang shade lang ng color na yun. Syempre, maglalagay tayo ng shadow para naman mas mag-pop yung mga flowers natin. Kasi kung makikita nyo, di ba, parang masyadong matapang yung green na meron, na nilagay ko dito. Kaya, parang binalance out ko lang sa pagpili ng colors ko. So, dito naman, syempre, simple lang din yung paglalagay ko ng title page na February. Nag-calligraphy lang din ako ng February nga, na cursive. Tapos, gumamit lang din ako ng Tombow Fudenoske na brush pen. So, makikita nyo, ayan. Super simple lang. Actually, super feminine nga nung energy ng setup na to. Kung mamaya kung makikita nyo yung setup. Super, first time kong gumawa ng ganitong setup, pero super natuwa ako sa outcome niya. Ang next spread naman is yung calendar spread. Syempre, yung February, parang, sa tingin ko lang nag-a-assume lang na ako na medyo magto-tone down yung mga gawain ko this coming February. Kaya, yung calendar na ginawa ko is maliit lang din. Kung malalagay ko naman siguro dyan yung mga important task or important dates, events na kailangan ko. And may space naman para sulatan siya. So, katulad lang dun sa cover spread, naglagay lang din ako dito ng scattered tulips. May nakaangat, may nakababa, may naka-point down, naka-point up, may left, right. Tapos, meron din akong ginawang leaves lang, or stem lang nung tulips, yung walang flowers. Tapos, syempre, yung calendar natin na ginamitan ko ng border na violet. And actually, yung isa pa sa sa nagkapa-feminine energy or vibes ng theme na to is hindi ako gumamit ng tawag dito, ng super bold na color bukod sa green and super dark, hindi. Super light lang, super refreshing, ganon, pang Valentine's and pang babae talaga yung theme na to. Super niya. Alam mo yung mga sweet vibes, sweet girl, ganon. Ganon yung nakikita ko Tapos, syempre, yung mga dates, gumamit lang din. Ginamit ko din yung brush pen na ginamit ko kanina para dun sa cover spread. And syempre, dito sa baba, mayroon akong nilagay na quote na, "You'll grow beautifully in your own way." So, syempre, alam niyo na yan. Pinag-combine ko na dito yung calendar spread and yung quote page para syempre, makompress natin yung mga spreads na need and yung mga kailangan. Yung next spread naman is, ito yung
aking habit tracker. Since na uumay na ako doon sa layout ko lagi ng habit tracker, nag-isip ako ng panibagong layout. Hindi naman ganun kaisip na isip, pero yan yung na-come up ko sa layout na to para sa theme na to. Naglagay lang ako ng horizontal na mga box or rectangle para syempre doon ko ilagay or i-cross out yung mga habit na nagawa ko ng araw na yon. And ngayon, so far, ewan ko. Tapos, ayun na nga, in-alternate ko lang yung mga colors. Tapos, dito naman sa baba, yung pinaka-border niya sa baba or para magkaroon lang ng design is nilagyan ko doon ng box or rectangle. And doon ko nilagay yung mga scattered na tulips para syempre, hindi naman siya maiwan ng ibang spread. Ayan, kinoloran ko lang din ng yellow, ng pink, ng blue, at saka ng violet. Hindi mawawala yan. Bawal yun mawala. And para rin sa header and yung mga title ng ating habit tracker, ginamit ko lang din yung Tombow, ayan, Fudinoscena brush pen. Ano to eh? Meron akong hard tip nito and meron akong soft tip. And kung beginner pa lang kayo sa paggamit ng Tombow na ganyan, siguro mas madaling kontrolin yung hard tip. Yun yung nire-recommend ko. And sa last spread naman na to, and alam nyo naman na hindi na nga ako nagwi-weekly spread, and actually mas okay sa akin yung ganon, yung isahang spread na lang, tapos doon ko na lang ilalagay lahat ng task ko for week, for month, kanya kung kailan man yung deadline. And dito, yung gilid niya is, iyon naman yung nilagyan ko ng design, para naman mag-balance yung design tsaka doon sa empty space na doon paglalagyan ko ng ng mga task ko. Tapos, syempre, yung deadline, hindi naman pwedeng mawala yun, yung mga important submissions ko ng mga ganito, ganyan. And kung, yun. And if you enjoyed this video, don't forget to leave a like, comment, and subscribe. And syempre, i-ring mo na rin yung bell para always updated ka sa bagong videos ko. Bye-bye!